At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman." Deception ito. Sa verse 11 ang sabi, "At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami." Kaya ang isang pwedeng magpasuko sa tao ay ang deception, naliligaw, naloko. Kaya sa panahon natin ngayon, ang daming version ng Christianity ang lumalabas. Maraming version ng paniniwala kay Kristo ang lumalabas. Kung ano yung gusto mong eksakto, kung may ayaw ka, meron yan. Mahahanap mo yan. Kaya uso ngayon church hopping. Church hopping, kung gusto mong pumunta sa church, hindi ka komportable sa mensahe ng church na ito, humanap ka ng church na komportable ka. Hindi ganyan ang utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, nakakahiwa ng puso yan. Kaya yung mayaman na lumapit kay Kristo, sabi, "Panginoon, ako'y magaling naman. Nagawa ko na lahat yan, anong gagawin ko?" Sabi ng Panginoon, "Iwanan mo, benta mo lahat ng ari-arian mo, sumunod ka sa akin." Kung alam ni Kristo na doon masasaktan yung taong yon. Pero, hindi siya nag-hold back. Bakit? Ang salita ng Diyos ay ganyan eh. Kaya kung ang damdamin mo ay, feeling mo ay hindi para sa mensahe ng Diyos at aalis ka, hindi biblical yan. Ang isinasaalang-alang ngayon, damdamin ng tao, hindi biblical yan. Kung ikaw ay masasaktan para maligtas ka, hayaan mong masaktan ka. Yan ang deception ng panahon natin ngayon. Kaya't maaari kang sumuko. Kaya alam nyo, merong paniniwala, siguro sa mga susunod na panahon ay ating mapapagbulayan yung once saved, always saved. Hindi totoo yan. Totoo, walang makakapag-alis sa'yo sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon makapangyarihan. Wala kundi ikaw. Pag nagpasya ka na sumuko, pag nagpasya ka na lumayo, hindi ka pipilitin ng Diyos. Kaya yung kaligtasang taglay mo, hindi maaagaw ni Satanas yan kung ipaglalaban mo. Pero kung susukuan mo yan, mawawala sa'yo yan. Kaya ang unang pwedeng magpasuko sa'yo is deception. Pag naligaw ka ng unawa, pag nagkamali ka ng unawa. Kaya mahalaga na ang pinapakinggan natin na salita ng Diyos ay mula doon sa mga sugo ng Diyos. Dahil pag hindi, lolokohin ka lang yan. Ang uunahin yan, yung mga damdamin mo. Walang pakialam ang Diyos sa damdamin mo. Bakit? Kung ang pakialam lang ay damdamin, ibigay lahat. Lahat ng hilig. Hindi ganun ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, maligtas ka. Kung kailangan mong masaktan, yan ang maranasan mo para lang maligtas ka. Kaya ang unang nagpapaligaw sa atin, ang unang nagpapasuko sa atin ay ang deception. Ang pangalawa, sa verse 9, Matthew chapter 24, verse 9. "Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan." Kaya ang tingin ng sanlibutan sa mga mananampalataya, lalo na sa ating bansa, palaging mayroong pangungutya, palaging mayroong galit. Parang ang tingin sa mga Kristiyano palaging nanloloko. Karanasan natin yan sa ating mga pangangaral. Ano sabi nila? May drug lord, may wedding lord, may gambling lord, may praise the Lord. Kaya ang tingin ng tao sa mga Kristiyano na kung hindi nagpapaloko, manloloko. Well, that's part of our calling. Ang problema, yung iba hindi kaya na ang tingin sa kanila namamalimos. Yung pamamalimos, mula pa ng pasimula, yan ang tingin ng tao sa mga nangangaral sa palengke. Pero yung iba hindi matiis na ganun ang tingin sa kanila. Pero totoo bang namamalimos ang nangangaral? Hindi nga alam ng iba, mga nangangaral siya, engineer, mga doktor, mga negosyante. Namamalimos? Mas maayos pa trabaho sa'yo niyan. Pero kasama yan sa pagkatawag at ang iba sumusuko dahil dyan. Ang iba ay bumibigay dahil dyan. Kaya nag-warning si Kristo. At ang pangatlo, sa verse 12, Matthew 24 verse 12, "At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig." Kaya ang
kasalanan ay magpapahina ng iyong resolve, ng iyong pagtatalaga, ng iyong pananampalataya. Kaya tayo sinasabihan palagi na magpakabanal. Dahil kapag tayo'y nabuhay sa kasalanan, malalayo tayo sa Diyos. Malalayo tayo sa Diyos. Okay? Kaya ito ang mga bagay na nagpapasuko sa atin. At hindi ito biglaan. Tatandaan ninyo, ang pagsuko ay hindi nangyayari biglaan. It comes to you gradually. Nagsisimula yan sa mga maliliit na kaisipan. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Ba't ganun? Diyan nagpapasimula yan. Hanggang sa susunod, galit ka na, ayaw mo na, hanggang tumalikod ka na, sumuko ka na. Kaya ang payo ng Panginoon, magtiis tayo. Magtiis. Bakit? Sa pamamagitan lang ng pagtitiis, tayo ay maliligtas. Kaya hindi tayo maliligtas nung pagtitiis mismo. Okay? Hindi nasa pagtitiis ang kaligtasan. Tatandaan natin yan. Na dahil sa pagtitiis, matatanggap mo yung fulfillment ng iyong tinanggap na kaligtasan. Okay? Dapat maunawaan natin yan dahil ang sabi ng iba, yung pagtitiis, i-consider ng iba na works. Hindi kasama yan sa works. Okay? Ibig sabihin lang ng pagtitiis, manatili ka dyan hanggang sa panahon na dumating yung pangakong kaligtasan. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 2, ang sabi, 1 Corinthians 15 verse 2, by this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preach to you. Kung inyong matyaga, naiingatan ang salita. Kaya kapag iningatan mo yung tinanggap mong kaligtasan, matatanggap mo siya sa huli. Okay? Kaya dapat maging malinaw sa atin ito, hindi magliligtas sa iyo yung pagtsatsaga, hindi yung pagtitiis ang magliligtas sa iyo. Yung kaligtasan na meron ka, napapangalagaan ng pagtitiis. Napapangalagaan ng pagtsatsaga. At pag ikaw ay inabutan ng Panginoon na nagtsatsaga at inaalagaan ng kaligtasan na meron ka, mafulfill mo na yung kaligtasan.